So ayan mga kababayan, at ito naman ang pag-usapan po natin. Lipat naman tayo dito sa saving tax na tinatawag po natin. Sabi po ng ilan mga ka-GP Natics, ito daw po ay parang yosi lang. Bakit GP? Ito po ay isang malaking fake news mga kababayan, mga ka-GP Natics. Bakit ko po nasabi na ito ay hindi parang yosi lang? Hindi po kasi sabi ng ilan, kaya daw po mga kababayan, ang yosi, tandaan po ninyo sa mga tao nagyoyosi dyan, tinaasan daw po ang tax, mga kababayan, para lumabas po at para po ikaw ay manlumo, para ikaw po ay kumbaga mag-back out na at magsisi at tigilan na ang iyong pagyoyosi. Dahil nga po, mga kababayan, alam naman po natin yung magiging resulta ng pagyoyosi. Maaring mauwi sa cancer at kung ano-ano pang mga sakit. Kaya daw yun nilagyan ng syntax, mga kababayan. Tapos sabi nila, kung parang yosi ito, di ang savings parang pinagbabawalan ka na nila na mag-save ng pera. Yon ang argumento ng mga DDS, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Parang pinagbabawalan na daw ang tao na magtipid at mag-save ng pera sa bangko. Kaya nilalagyan daw po ng tax. Sabi nga ni Attorney Claire Castro, isa itong malaking fake news. Ito naman ang pakinggan natin, mga kababayan. Para laban sa fake news, kontra fake news, Oo. nais lamang po nating liwanagin ang kumakalat na fake news ukol sa umunoy 20% tax na ipapataw sa ating savings. Ano nga ba ang totoo? Bakit nga ba sinabi nating fake news ito na hindi dapat ikaalarma ng taong bayan? Ang papatawan ng buwis ay hindi savings, Okay. kundi ang interes na kinikita sa ating savings. Oo. Hindi po kailanman mababawasan ang ating savings dahil lamang sa sinasabing pagbubuwis. Halimbawa po, mayroon kang 100,000 na pesos in savings at 1% interest rate ang kikitain nito. Mayroon kang kikitain na 83.33 pesos interest per month o ang kinita ng savings mo. Yan po ang halaga. Sa halimbawang ito, ang 100,000 pesos mo na savings ay hindi mababawasan, kundi ang babawasan ay ang interest na 83.33 pesos. So, magkano ibabawas na lamang? Ang mangyayari po, lumalabas na 16.66 pesos lamang po ang mababawas sa interest na kinita ng savings. Ang halagang ito ay malaking tulong na sa ating mga kababayan bilang kontribusyon na mapupunta sa programa ng pamahalaan na layuning iangat ang pamumuhay ng bawat isa. Pero, bago ba ito? Mm-mm. Sa katunayan, alinsunod sa Tax Reform Act of 1997, may 20% tax na ang interes na kinikita ng ating mga karaniwang deposito sa bangko. Matagal na po itong pagbubuwis. Sa totoo po, 1998 pa ito nagsimula. Pero patuloy ang panggugulo ng fake news peddlers at obstructionists. Iniiba na lang ang kwento. Tama. Alam naman natin at alam nila ito, pero pilit nilang binabaluktot ang katotohanan para sirain ang tiwala ng taong bayan sa administrasyon. Tulad na sinabi natin, 1998 pa po ito at makikita po ito sa inyong passbook o bank statement. Ang kaibahan lamang ngayon ay ang pagtanggal ng preferential rates sa mga deposito na lock-in sa mas matagal na maturity. Sila po yung nag-avail ng long-term investment o sa madaling sabi ay hindi nila i-withdraw ang pera nila sa loob ng 5 taon kaya mas malaki ang interest na kikitain dito. Dahil investment nga ito at hindi ordinaryong savings. Halimbawa po ulit, sa 100,000 pesos na 5 years ang maturity at 4% interest rate, meron kang kikitain na 333.33 pesos kada buwan. Ang tax nito ay aabot lamang ng 66.66 pesos. Maliit, di po ba? Pero malaking tulong po yan sa gobyerno.
Prospective po ang batas. Ibig sabihin, lahat ng nakikinabang na sa preferential rates bago pa maipasa ang batas na ito ay nananatiling exempt o hindi papatawa ng mataas na buwis. Kaya huwag magtiwala sa fake news peddlers. Uulitin natin, huwag po kayo maalarma dahil hindi po bubuwisan ang kabuuan ng inyong savings. Yan maliwanag na maliwanag mga kababayan, mga ka-GP Natics. Alam nyo kung bakit? Nakikita ko po na tama yung ginawa ng gobyerno dito. Since 1997 pa naman ito mga kababayan, under po ng nakasaad po sa Internal Revenue Code or NIRC of 1997 Section 24B1, mga ka-GP Natics, nakasaad na talaga na ang bawat interest income ay pantay-pantay na 20%, mga ka-GP Natics. Ang problema kasi ganito, yung, 'di ba, dahil nga po sa dami talaga ng fake news peddlers, yan nga yung pinapakalat nila kanina, na sabi nila ay parang pinipigilan na tayo na mag-save ng pera natin para hindi na tayo maglagay ng pera o maglagak ng pera sa bangko. Hindi po yun, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Dati na po ito nag-i-exist. Ang binago lang dito ay yung mga lock-in, yung mga nakalock na merong, 'di ba, yung mga naka-time deposit. At makikita naman natin kasi sa totoo lang, araw-araw po, yung mga nagtatrabaho may buwis. Yung mga tricycle driver, vendor, online seller, may buwis. Ordinaryong empleyado, may mga tax sa sweldo, mga kababayan. Kung titingnan nyo pong maigi, dahil mga time deposit, naka-lock yung kanilang, may lock-in period, 3 years to 5 years yung kanilang mga savings, mga kababayan, ang nangyayari, ang laki ng interest, ang laki ng tubo ng mga mayayaman. Pero, mga kababayan, mga ka-GP Natics, ang lagay, sila ay parang nagiging exempted. 'Di ba? Ang lagay nagiging exempted sila samantalang yung pangkaraniwang tao, mga mamamayan, mga tricycle driver, vendor, online seller na binanggit ko kanina, lahat yan ay kinakaltasan. So parang medyo unfair. 'Di ba? Medyo unfair, mga kababayan, mga ka-GP Natics. So ngayon, dahil investment yan, i-consider natin yan na parang negosyo. Tama, negosyo. Literal na negosyo, physically, mga kababayan. Kasi ito, nagkakaroon ng interes. Ginagamit po nila ng bangko yung pera mo para, 'di ba? Alam naman po natin kung anong ginagawa diyan para po 'yan ay magkaroon ng interes sa bangko. Siyempre, pag interes 'yan, ginamit po sa negosyo. Ibig sabihin, pag negosyo, dapat meron pong, mga kababayan, taxes. Yun po ang pinapaliwanag dito. Dati na pong nag-i-exist dyan. Dinagdagan lang ng mga naka-lock-in na mga savings. Maliwanag na maliwanag yun. Kumbaga, mga ka-GP Natics, dito, naging untouchable kasi siya. So, dapat, lahat pantay-pantay. Mahirap, mayaman, lahat may taxes. At alalahanin po natin hindi po ang ating kapital, mga kababayan. Hindi po yung pera natin na inilagay sa bangko ang babawasan. Ang binawasan po ng 20% ay yung interest ng paglagak natin ng pera sa bangko. Yung capital nyo is still intact. 'Di ba? Hindi po yun nagagalaw. Maling-mali po yung inyong paratang na ang mga Pilipino ngayon ay pinagbabawalan ng mag-save ng pera. Pera nyo po yan. Hindi po yan magagalaw. Pera nyo po yan, mga kababayan. Hindi po yan pinag-iinteresan ng gobyerno kagaya po ng ipinapakalat ng mga DDS. Sadyang pinapapangit lang nila ang imahe ng gobyerno, mga kababayan. Diba? Totoo naman yung mga milyonaryo tumutubo daan-daang libo. Habang natutulog ang pera, mga kababayan, sa bangko.
Pero yung mga kababayan natin na mahihirap, nagpapakahirap, sa totoo lang. Nagpapakahirap sa gitna ng arawan, sa ilalim ng ulan, mga kababayan, pero sila po ay binubuwisan. Samantalang yung mga mayayaman, natutulog lang, kumikita po yung kanilang pera, nagkakaroon ng interes. Kagaya po ng sinabi ko, babalikan ko kanina, mga kababayan, ang isang pera, kapag ginamit sa negosyo, nagkaka-interes. 'Di ba? So, ibig sabihin, ginamit sa negosyo. Merong negosyo na pinaggamitan. Natural lang po na dapat ito ay buwisan. 'Di ba? JP, nilagay nga yan sa bangko eh. Nandun lang yan. Nagkaka-interes, hindi naman yan ginamit sa negosyo. Mali kayo doon, mga kababayan. Ang bangko, sa totoo lang, 'di ba? Ang bangko po, tayo, kagaya ko, halimbawa, maglo-loan po ako ng kotse, mga kababayan. Pag nag-loan ako ng kotse, ano mangyayari? Yung pera ngayon sa bangko, maaring pera ni Juan de la Cruz, mga kababayan, yun ang ipambabayad nila. Yung pera mo na nasa bangko ni Juan de la Cruz, pwede yun ang kunin para ipambayad doon sa loan mo. Kaya po sila kasi ang bibili ng sasakyan para sa'yo gamit ang pera ni Juan de la Cruz. Dahil nga, pera ni Juan de la Cruz na nandoon sa bangko, magkakaroon ngayon yan ng interest, mga kababayan. So, ginamit sa negosyo. Negosyo pa rin yun. Parang pagpapautang, mga kababayan. 'Di ba? Simpleng-simple. Parang, parang 5-6, nagpautang ka ng pera. Ng 500. Or kaya sabihin natin 1,000, merong tubo na 100 pesos. Diba? Shoutout daw kay Sonny Florendo, mga kababayan, from La Union. Na imbag nga rabi, kada kayo amin dita, La Union, sir. Okay? So, ayan mga kababayan ha, mga DDS lang talaga ang magugulo. Nagpapakalat po ng fake news. Sinisira nila yung mga utak ng mga kababayan natin para siraan ang gobyerno. Nakakahiya na kayo mga DDS. Lahat na lang ginagawa nyo para masira ang administrasyon na to. Nag-iisip ang administrasyon na to para mapaganda ang bansa natin. 'Di ba? Pero kayo, sinisira nyo. Ang palabas nila, mga kababayan, ay taxes na naman ng taong bayan. Ang kinukurakot nyo para marami na naman kayong mabudol.